We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Bulkang Taal patuloy na naglalabas ng sulfur dioxide na nagdudulot ng VOG. Para sa detalye makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ace, hindi na nga lang PHIVOLCS yung nakabantay sa aktibidad ng Bulkang Taal dahil kahit yung mga residenteng nakatira malapit o sa paligid ng Bulkang Taal ay nakamonitor din sa aktibidad nito. Mataas ang sikat ng araw sa paligid ng Bulkang Taal pero bahagyang naaninag ang kabuuan nito sa mataas na kahoy Batangas nitong weekend. Sa 24 oras na pagbabantay ng PHIVOLCS, mahigit 3,216 na tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng Bulkang Taal na nagdudulot ng volcanic smog o VOG. May 2,200 metrong taas ang plume nito o pagsingaw mula sa main crater. 4 ang naitalang volcanic tremors ngayong araw. So 3,000 tons per day of sulfur dioxide, kung i-compare mo doon sa binubugan ng Taal previously, medyo insignificant po siya. Medyo mababa siya kasi nga umabot na tayo in the past, umabot na halos 20,000 tons per day. Nagdeklara ng araw ng half-day na pasok sa eskwelahan ng grade 4 student na si April Joy nung Biyernes dahil sa VOG. Kasi po umusok po yung vulkan po dun sa Masakit din po sa ulo. Saka po masakit, nakakahilo din po. Ayop di ho mga ari ho. Gawin mainit ho. Lagi lang meron pong masama ang lasa. Bagamat sanay na sa nagiging aktibidad ng Taal, hindi pa rin daw maiwasang mangamba ni Roberto kahit siya nagmo-monitor sa lagay ng bulkan. Ay kumisya no, masakit sa ulo. Tsaka yung amoy ng amoy asupre daw ho. Nauna nang sinabi ng PHIVOLCS, wala pa silang nakikitang dahilan para itaas alert level 2 ang status ng bulkan. Sa mga sandaling to kung saan tayo nagla-live sa ngayon ay manaka-naka yung ambon na nararanasan. Heto, sa likuran ko ay ang Bulkang Taal at ayon sa ilang mga residente, kumpara daw noong mga nakakarang araw ay mas maliwanag na raw yung paligid ng Taal. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Panibagong taas presyo na naman ang nakaambang ipatupad bukas, September 19, sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa taya ng oil companies, posibleng aabot sa 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang itataas kada litro sa diesel, 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos sa gasolina, at 1 peso and 70 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos sa kerosene. Sakaling ipatupad bukas, ito na ang pang-11 sunod na linggo ng oil price hike. Kaugnay nito ay nagsagawa ngayong araw ng consultative meeting ang House Committee on Energy kasama ang ilang mga kumpanya ng langis at Department of Energy para sa mga posibleng solusyon sa patuloy na pagsipa ng presyo ng langis. So kung ano man yung magiging resulta ng pag-uusap na pinatawag ni Speaker Romualdez together with the oil companies and the Department of Energy, siguro karagdagan sa currently na ini-implement na ng pamahalaan na makakatulong talaga para maibsan man lang yung nararamdaman na hirap dahil sa susunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. 2 katao sugatan ng mahulog sa bangin ang sinasakyang kotse sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Wasak ang unahang bahagi ng sasakyang ito matapos maatrasan ng isang truck at mahulog sa nasa 5 metrong lalim na bangin sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Tinga Itaas, Batangas City pasado alas 6 ng umaga kahapon. Ayon sa mga responding otoridad, patungo sana sa Batangas City ang 2 sasakyan nang mangyari ang aksidente. Nasa unahan ang cargo truck habang kasunod naman ito ilang metro ang layo ang kotse. Posible raw na nawala ng kontrol ang driver ng truck sa minamanehong sasakyan.
Hindi niya po talastas yung daan. Akala po niya makukuha niya sa isang buwelo lang yung paahon na yon. Sa sobrang bigat po nung karga niya, lumus-us po yung kanyang sasakyan. Kahit apakan niya yung kanyang preno, hindi na po kumagat ng ayos. Agad na isinugod ng Batangas CDRRMO sa ospital ang mga sakay ng kotse na nagtamo ng mga sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkausap na raw ang mga sangkot sa aksidente ayon sa pulisya. Sa ngayon, naialis na ang truck sa kalsada at nadadaanan ng muli ang lugar habang ang kotse hindi pa rin naiaahon sa bangin. Sa tala ng Transportation Development and Regulatory Office, 5 na ang naitalang aksidente sa lugar simula noong Mayo. Simula nung May 31 hanggang sa kahapon, nakapagtala ang ating tanggapan ng 5 major incidents. Sa palagay namin, yung design mismo ng karsada ang dahilan ng pagkakaroon ng stalled vehicles at iba pang klaseng aksidente. Umaaring isa sa mga dahilan ng overloading. Ayon pa sa pamunuan ng TDRO, nakatakda silang maglagay ng mga signages bukas at inaayos na rin ang papel para mapalagyan ng street lights ang bahagi ng kalsada. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga sakay ng kotse at driver ng truck para sa kanilang pahayag. Paalala naman ng otoridad. Para doon sa ating mga tracking, check natin yung ating safe weight load. Lalo na at yung mga dadaanan natin is paahon or may slope. At doon naman sa ibang mga motorista na may mga sinusundan truck, maintain lang natin yung siguro mga 3 to 4 meters or 1 car apart yung distansya doon sa nasa unahan natin para medyo safe at may ample time pa tayo. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 6 na bahay sa Mataas na Kahoy, Batangas na sunog. Naiwang nakabukas na kalan, tinitingnang sanhi ng sunog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Dilamo ng malaking apoy ang nasa 6 na bahay sa Barangay 4, Mataas na Kahoy, Batangas. Gabi nitong Sabado, sa paunang investigasyon ng BFP Mataas na Kahoy, naiwang bukas na kalan ang tinitingnang pinagmula ng apoy. So kami naman hindi kami basta bumamasok doon. Pero tinitingnan natin kung ano yung nakikita ng investigador. Gawa sa light materials ang bahay dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Umabot ng second alarm ang sunog. 5 fire truck pa ang kinailangan para maapula ang apoy. Nung makatawag po ang ating personnel o yung ating crew, ay i-dispatch din po agad natin ang isang nating fire truck. At kasi nga po medyo malaki. Pangalawa, ang area ay dikit-dikit yung bahay. Walang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Yun nga lang, naabo ang ilang ari-arian ng apektadong residente. Tinatayang 3 milyong piso ang danyo sa sunog. Nasa evacuation center ngayon ang 7 pamilyang nasunugan o katumbas ng mahigit 30 individual. Hindi pa tiyak ang bahay na pinagmula ng sunog. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga estudyante, kawani ng gobyerno at iba pang volunteers nakiisa sa International Coastal Cleanup. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Sako-sakong mga basurang inanod sa tabing baybayin ng Barangay Simlong sa Batangas City ang nahakot ng Philippine Coast Guard bilang pakikiisa sa International Coastal Cleanup nitong weekend. Kasama nila sa sabayang paglilinis ang iba-ibang grupo mula pribadong kumpanya, mga estudyante at mga volunteers. Mahigit sa 1,700 kilo na mga basura ang nakolekta ng grupo. Bayanihan din ang namayani sa Agoncillo, Batangas sa paglilinis ng tabing lawa ng Taal. Inalis ng mga kawani ng Protected Area Management Office Taal Volcano Protected Landscape ang mga water hyacinth na nasa Taal Lake. Katuwang nila rito ang mga residente, estudyante at volunteer groups. Ginawa ito para mapangalagaan pa ang natural na tirahan ng mga isda. Tulong-tulong din ang mga taga-Tagkawayan, Quezon sa coastal cleanup. Tinanggal ang mga plastic waste sa baybay dagat at waterways. Ang aktibidad na ito, tinawag nilang See the Change. Patuloy raw sila sa pagpapaalala sa mga residente na maging responsable sa pagtatapon ng mga basura. Inipon ang mga basurang nakolekta para sa proper disposal. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Maaliwalas na panahon patuloy na mararanasan sa susunod na 2 araw ayon sa Pag-asa. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Dating at alis ang mga speedboat na naghahatid at nagsusundo ng mga guest patungong Puerto Galera sa Berberabi Port sa Batangas City. Umaayon ang magandang panahon at kalmadong dagat sa hanap buhay ng porter na si Marvin. Dahil banayad po ang dagat, saka safe po ang pasahero dahil kalmang-kalmang dagat. Una sa prioridad ng crew at kapitan ng speedboat ang kaligtasan ng mga pasahero. May life jacket sila sa loob ng passenger sea vessel. Walang gale warning kaya tuloy ang paglalayag nila. Kailangan namin ng safety. First po, safety po yung pag sinabi po ng Coast Guard na walang biyahe, hindi po kami babiyahe. Kailangan pong gawin namin yun. Walang namamataan ng Weather Bureau na pag-asa na low pressure area o LPA at tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Magiging maaliwalas daw ang panahon sa susunod na mga 2 araw. Sa may Calabarzon region, inaasahan pa rin natin partly cloudy to cloudy skies. May mga isolated rain showers tayo and thunderstorms lalo na ting hapon at gabi. Nasa habagat season pa rin daw ang bansa kaya ipinapaalala pa rin ng iba yung pag-iingat. Makararanas pa rin daw ng pagkulog, pagkidlat o thunderstorms na maaaring magdulot ng malakas na pag-alon. Ayon sa Pag-asa, sa Oktubre o Nobyembre inaasahan ang transition mula sa habagat patungong amihan season. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang 12 katao sa Barangay San Gabriel, San Pablo City, Laguna matapos ang ikinasang anti-illegal gambling operation ng San Pablo City Police Station at Provincial Special Operation Unit. Naaktuhan umano ng operatiba ang mga ito na naglalaro ng poker. Nakumpiska sa mga sospek ang poker table, isang set ng baraha, dealer, all-in button, 2 piraso ng notebook, poker chips at mahigit 10,000 pesos. Nasa kustudiya ng San Pablo City Police Station ang mga naarestong sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9287. Mahigit 2,000 kandidato para sa eleksyon nakiisa sa isinagawang Unity Walk at Peace Covenant signing sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Mula sa Batangas City Sports Center, nasa 1 kilometrong lakaran ang binuno ng mga kandidato sa isang Unity Walk para sa nalalapit na barangay and SK Elections 2023. Ang paglalakad na yan tinernuhan ng puting damit sa gisag ng pagkakasunduan para sa isang hangarin ng payapa, patas at malinis na eleksyon. Magkapanayam, magkasama-sama, we will exercise the democratic process, we will observe and follow all the rules and regulations. Transparency ang itinutulak ng COMELEC sa pagsasama-samang ito ng mga magkakatunggali sa politika mula sa pagkabarangay chairman, barangay kagawad, SK chairman at SK kagawad. Sa tala ng Batangas City Police, mahigit 2,000 kandidato ang dumalo mula sa 3,270 na nasa listahan ng certified and official candidates. Ito kasi ay naging short notice and of course mayroon tayong mga island barangays. That's why yung iba din hindi na rin po sila nakatawid, no? And of course may mga din po tayo sa bundok. Lumahok din sila sa Integrity Pledge at Peace Covenant signing. Well, I pray na itong ginawa naming this morning ay talagang isabuhay nila, no? Hindi lang po natatapos dito sa loob ng Coliseum yung kanilang pledge ng commitment nila for an orderly, honest, and peaceful election, no? Isinagawa pati ang oath of non-partisanship ng COMELEC, pulisya, DepEd, religious group at mga law enforcement unit. Ipinapaalala ring muli ng COMELEC ang nakapaloob sa Fair Elections Act ang tungkol sa campaign period, mga paggastos at materyales sa pangangampanya. Sabay-sabay namang pinakawala ng mga puting kalapati na simbolo ng malayang halalan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kapistahan ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay pinagdiwang sa Pakil, Laguna. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante.
2 araw matapos ang engrandeng selebrasyon ang canonical coronation ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba sa Paquis, Laguna noong Biyernes, ipinagdiwang naman kahapon, September 17 na pinakamalapit na linggo sa ika-15 ng Setyembre ang dakilang kapistahan ng Birhen. Kasabay din ginunita ang ika-235 taong anibersaryo ng pagkakatagpo sa orihinal at mapaghimala umanong larawan ng mahal na Birhen ng Turumba sa pampang ng Lawa ng Laguna at ang pagkakaluklok nito sa simbahan ng Paquis. Tinatawag ang kapistahan na Domingo de Dolores na paggunita rin sa 7 hapis ni Birheng Maria. Dagsa pa rin ang mga deboto na mula pa sa iba't ibang bayan at lalawigan sa St. Peter of Alcantara Parish Church and Diocesan Shrine of Our Lady of Turumba. Pinangunahan ang Pontifical Mass ni Diocese of San Pablo Bishop Emeritus Leo Drona. Baliwala ang ating naramdamang debosyon sa mahal na Birhen ng hapis kung walang pagbabago sa atin. Tayo ang dapat tinitingnan ng sarili upang nais natin na magkaroon muli ng itong naramdamang ligaya ni Kristo, ligaya ng mahal na Birhen. Binigyang diin din ng obispo sa homilya ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Nagsagawa naman ang pagsasadula sa pagkakatagpo sa Birhen ng Turumba sa pampang ng Lawa ng Laguna. Sinariwa din dito ang naganap na unang turumba sa bansa. Nagkaroon muli ng prosesyon na dinagsa ng mga debotong namimintuho sa Birhen. Buong galak silang sumasayaw, umaawit at sumisigaw ng mga katagang sa Birhen bilang pagpapakita ng kanilang masidhing debosyon sa mahal na Birhen ng Turumba. Samantala nakatakda namang isagawa sa linggo, September 24, ang koronasyon ng orihinal na Antiguas image ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba sa Cathedral Parish of St. Paul I Hermit sa San Pablo City, Laguna. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Behind the scene ang pag-i-internalize ni Barbie Fortesa sa eksena ng Maging Sino Ka Man, silipin. Samantala sa Royal Blood, tunay na killer ni Gustavo Royales malalaman na mamayang gabi. Narito ang report ni Hazel Alviar. Intense ang isang eksena ni Barbie Fortesa sa Maging Sino Ka Man kung saan napilitan siyang tumalon sa tulay at mahulog sa ilog habang nakamotor dahil sa mga humahabol sa kanya. Pero bago yan, intense din ang naging paghahanda rito ng aktres. Sa ipinasilip na behind the scene video, makikita kung paano mag-internalize si Barbie habang binubuhusan siya ng tubig. All out agad ang kanyang emosyon bago pa mag-roll ang kamera. Samantala dahil sa banta sa kanyang buhay, mapipilitan si Monique na itago ang kanyang tunay na pagkatao at magpapanggap bilang isang lalaki. Magkakasundo na kaya sila ni Kading ngayong makikituloy siya rito. Ang mga intense na eksena sa Maging Sino Ka Man, abangan pagkatapos ng 24 oras. Samantala kaabang-abang ang mga eksena sa huling Lunes ng Royal Blood dahil mabubunyag na kung sino ang totoong salarin sa pagkamatay ni Gustavo Royales. Ang mga revelasyon tutukan mamayang gabi sa Royal Blood. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bangkay ng isang lalaki natagpuang palutang-lutang sa isang ilog sa General Nakar, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Pinagtulong-tulungan ng mga otoridad na maiahon mula sa Agus River sa Barangay Pagsanghan, General Nakar, Quezon ang bangkay ng 53 anyos sa si Fernando Cañeda. Ayon sa pulisya, mula sa Barangay Laiban sa bayan ng Tanay sa Rizal, posible raw na anod ang katawan nito sa General Nakar. September 4 pa raw nang mapaulat na nawawala ang lalaki. Ay parang nagkaroon ng ipo-ipo yung ilog. Tumalong pa rin daw siya. Pinilit niya pa rin tumalong. Noong September 4 pa, kaya nung parang isang lutang lang daw siya, nawala na. And then hindi na nila mahanap. Nasa decomposition stage na raw ang katawan ni Fernando nang makita ng mga residenteng naliligo sa ilog. Napansin nila, parang may hugis tao daw na parang siya
may stock siya sa bato. Kaya lang, hindi naman nila mag-allow doon kasi nga medyo malakas yung current. Sabi ng General Nakar Police, kinilala ng mismong pamilya ni Fernando na siya nga ang kaanak na nawawala base sa suot na damit. Nakilala na lang siya nung family doon sa morgue, nung dinala sa morgue, nung nakita yung suot, saka yung build ng katawan, doon lang sir nakilala na yun yung kanilang kaanak. Sinisika pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing biktima. Isinasagawa pa ang follow-up investigation. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala pang bagong sama ng panahon na umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at humina na rin ang habagat. Pero magpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa bansa. Dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umaabot sa Mindanao. Ang ITCZ ay kung saan nagsasalubong ang magkaibang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Nabubuo rito ang makakapal na kaulapan kaya asahan na maulang panahon sa mga apektadong lugar. May tsansa naman ng localized thunderstorms sa iba pang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin ang Calabarzon at Mimaropa. May malalakas na ulan sa Palawan, Mindoro, Batangas at Quezon, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng pagulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Kampanya kontra food and waterborne diseases, paiigtingin ng DOH. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Ang mga sakit na nakukuha sa pagkain at inuming kontaminado ng dumi ng tao, lubha umanong mapanganib ayon sa DOH City Health Division Bicol. Kaugnay nito ay mas palalakasin raw nila ang kanilang kampanya laban sa food and waterborne diseases na nakukuha sa mga kontaminadong pagkain at tubig. Dagdag pa ng infectious disease cluster ng DOH CHD, ang diarrhea ay isang sintomas ng isang sakit. Dapat umanong bantayan ng mga magulang kung ano talaga ang tunay na sanhi kung sakaling magka-diarrhea ang kanilang mga anak dahil baka dulot na ito ng mga infectious diseases na nakukuha sa mga virus at bakterya dahil lubha itong nakakasama at posibleng magdulot ng pagkamatay kung mapapabayaan. Meron po tayong tinatawag na yung technical na water quality monitoring committee. So yun po is ini-encourage po ng DOH na every municipio po, every LGUs po is meron po tayong ganun. Nagsasagawa raw ang ahensya ng information dissemination at pagtuturo ng pinakamabilis na remedyo gaya ng paggawa ng orisol sa sariling bahay bilang pangunang lunas. Bukod pa rito, pinalalakas din nila ang kanilang programang Zero Open Defecation o ZOD na naglalayong mabigyan ng maayos na palikuran ang lahat. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, September 19, sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, makakaranas ng mahaba-habang rotational brownout ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa, bayan ng Padre Garcia at Rosario, Batangas. Bunsod ito ng paglilipat ng ilang load ng depektibong power transformer sa kalapit nitong substation at manual load dropping. Samantala, makakaranas ng 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang barangay Pinag-asa, Litagtag, Batangas, simula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Bunsod ng clearing ng mga linya. Katapatan ng 3 estudyante sa Lipa City, Batangas, hinahangaan matapos isauli ang napulot na wallet. Kilalanin sila sa report ni Denise Abante. Umani ng mga positibong reaksyon ang post na ito ng pasasalamat sa social media ng 26 anyos na si Lester Ducay, isang production operator sa isang kumpanya sa Lipa City. Isinauli kasi ng 3 estudyanteng ito ang nahulog niyang wallet sa tapat ng isang kantin sa kaparehong bayan. Kwento ni Lester, bibili lang sana siya ng ulam sa isang karinderya nang mapansin niyang wala na sa kanyang bulsa ang wallet. Kung bayad siguro talaga yun ng utang na dala-dala, hindi ko lang po naibayad kahapon sa pagbabayaran ko kung wala po akong barya. Bibili lang po sana ako ng ulam. Kala ko po, dala ko yung wallet ko, wala pala sa bulsa ko.
Sa CCTV nakuha sa isang kainan, makikita ang pagdaan ni Lester. Nasa bulsa ang kanyang kaliwang kamay at pagtanggal niya ng kamay sa bulsa, dito na nahulog ang pitaka. Ilang minuto pa ang nakalipas, dumaan ang tatlong estudyanteng sina Carl, Cedric at Hans at napansin ang wallet. Kaagad nila itong pinulot at tiningnan ang loob ng pitaka. Tumingin sa paligid ang mga estudyante at pumasok sa loob ng kainan. Dito ay pinagbigay alam nila sa isang tauhan ang napulot na wallet. Isoli po sa may-ari kasi sayang din naman po kung mawawala. Pinaghirapan din po kasi nun. Nakita ko po rin po na may CCTV, di niya ko agad sinugod. Baka po dito bumili, inaisipan ko po dalhin dito para ipagtanong din po. So tuwang-tuwa po kami yung mga bata talaga bukal po sa puso nila na ibalik at hintayin yung may-ari nung napulot po nila na wallet. Sinubukan pa raw tawagan ng manager ng eatery ang numerong nakita sa wallet ng may-ari ngunit hindi ito sumasagot. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Lester sa tindahan at dito na ibinalik ang kanyang wallet. Malaking pasasalamat. Gawa ng yung mga ID ko nadoon din sa wallet. Kung ito nakapulot nun, di nabangit ko kasi kasuhin. Abala pa rin po. Kaya napakalaking pasasalamat po yung nakabalik. Isang aral din daw para kay Lester na ingatan ang mga personal na gamit upang hindi na maulit ang insidente. Para naman sa 14 anyos na si Hans, hindi na sila nagdalawang isip na ipagtanong o ibalik ang wallet dahil ito raw ang turo ng kanilang mga magulang. Opo, naging turo po nila to dahil para na rin po sa mabuting asal ganun. Tapos naisip ko din po na kawawa din po yung pamilya niya dahil doon ganun po. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 98 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.